Mga kwento ni Thelmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth, at sa mga butihin mong tagapakinig. Tawagin mo na lamang ako sa palayaw kong Hime, Tubong Occidental Mindoro, at kasalukuyang naninirahan dito sa lungsod ng Kamaynilaan. Isa akong IT support sa isa sa mga kumpanya dito sa Makati. Ang kwentong ibabahagi ko ay ang kwento at karanasan ng pinsan kong tawagin niyo na lamang sa pangalang Noy. Magkapatid ang aming mga tatay at halos magkaedad lamang kami ni Noy. Kaya ako ito pinadala sa inyo ay para maibahagi ang kanyang naging karanasan sa mga aswang at kung bakit siya nakagawa ng hindi dapat magawa ng normal na tao sa kapwa nito tao. Ako man ay hindi makapaniwalang magagawa ito ng pinsan ko. Gawa ng mabait itong tao bago siya hulihin ng mga pulis at makulong dahil sa nagawa niyang krimen. Ito ang point of view ni Noy. Ako si Noy, 28 anyos at taga-Occidental Mindoro. Dito na ako nagkaisip at lumaki at nagkapamilya. Meron akong asawa at isang anak. Dating kafgu, nangarap maging sundalo. Pero nasira ang pangarap ko dahil sa isang pangyaring hindi na mababago ng oras at ng panahon. Pero hindi ko pinagsisisihan ang mga nagawa ko. At sa mga makakaalam ng buong kwento ko ay sana hindi niyo ako husgahan sa mga nagawa ko. Masaya kaming namumuhay ng mga kaanak ko malayo sa bayan ng San Jose, Occidental Mindoro. Walang kaaway, walang kairingan, palabate at masayahin ng mga tao sa lugar namin. Kahit medyo nakakainis pag tinatawag ang lola kong aswang. Ang lola ko pala ay itago niyo na lamang sa pangalang niyang Agnes. Si Lola Agnes ay may kakaibang sakit. Dahil ang lola ko kumakain ng hilaw na karne ng hayop. As in hilaw talaga. Pero tinatapon naman ang mga dugo. Maraming nakakakita o nakakaalam sa lola kung ginagawa niya ang ganung bagay. Kaya nga itong binansang ang aswang sa lugar namin. Pero ayon sa kwento ng mga anak ni Lola Agnes, kabilang na ang tatay Pablo ko. Kaya kumakain ng hilaw na karne ang lola ay dahil noong panahon umano ng Hapon ay napilitan ang lolo at lola ko kasama ng ibang taga-baryo na manirahan sa gubat. At para hindi makatawag ang atensyon kung nasaan sila ay hindi sila gumagawa ng apoy. At malamang sa malamang, pag umusok ito ay mapapansin kaagad ng mga Hapon, diba? Matutunton sila. Kaya imbis na lutuin, natuto silang kainin ng hilaw ang mga hayop na nahuhuli nila sa gubat. Mapababoy ramo man ito, ligaw na manok, ibon at kung ano-ano pang pwedeng makain sa kagubatan. At nang matapos ang kaguluhan ay bumalik na sila sa kapatagan at namuhay na ulit ng normal. Pero hindi na bumalik sa normal ang lola ko dahil nakasanayan na niyang kumain ng mga hilaw. At kahit pa pinanganak na ni Lola ang mga tiyo, tiya, ang tatay ko ay ganun pa rin si Lola Agnes. Kaya nang sumibol ang bagong henerasyon at dumami ng naninirahan sa lugar namin, doon na nagsimula ang pagbansag sa lola ko ng aswang. Pero para sa nakakaalam at matagal nang naninirahan sa amin, tinatawanan na lamang ang mga maling impormasyon na ito na pinapakalat nila. Isa sa mga hindi naniniwalang aswang ang lola ko ay ang pamilya ng aking kababatang itago niyo na lamang sa pangalang Jenny. Si Jenny at ako ay magkaedad lamang. Halos hindi na magkahiwalay. Akala nga ng karamihan ay kami na ang magkakatuluyan pero may pagkatomboy itong kababata akong ito.
at kapatid lang talaga ang turingan naming dalawa. Lumipas ang panahon nang makatapos kami sa high school ay lumuwas si Jenny pa Maynila para doon magpatuloy sa pag-aaral ng kursong kinuha niyang criminology. Samantalang ako, kahit gusto kong pagpatuloy ang pag-aaral ko ay hindi na kaya ng mga magulang ko dahil nagkataon na nagkasakit ang bunso kong kapatid noon at nangangailangan kami ng malaking halaga ng pera. At para makatulong ako sa gastusin ng bahay, namasukan ako sa iba't ibang trabaho katulad ng kargador sa palengke, bantay ng asinan, construction worker, janitor, at kung ano-ano pa. Nang tuluyan nang gumaling ang bunso kong kapatid, hindi ko na rin napagpatuloy ang aking pag-aaral noon. Hanggang sa dumating ang tiyo ko, isa sa mga kapatid ng nanay ko. Isa itong sundalo at nagbakasyon lamang sila sa amin para kamustahin ang nanay ko noon. Hindi sa pagmamayabang, Sir Seth. Sa edad kong 25 taong gulang, maganda ang pangangatawan ko. Kaya nang makita ako ng tiyo ko ay agad itong nagtanong sa nanay ko at napatingin sa akin at nagwika ng, "Ning, anong kursong natapos nitong pamangkin ko?" Sumagot naman ang nanay ko ng high school lang ang natapos at hindi na natuloy ang pag-aaral dahil maaga kang nagbanat ng buto. Nakita ko namang tumangutang ang tiyo ko at lumapit ito sa akin. Inakbayan sa baywika ng, "Noy, maganda yung pangangatawan mo ah. Nung huling makita kita, patpating ka pa. Kamusta ka na? Ilang taon ka na ba?" "Ayos lang tiyo. 25 na po pala ako ngayon." Napatingin ang tiyo ko sa nanay ko at nilagay nito ang palad ng kamay niya na noon ay parang nag-iisip. Maya-maya pa'y nagwika ulit ng, "Gusto mo bang mag-kafgu? Sa edad mo kasi ngayon, hindi ka na makakapag-exam para maging sundalo. Pero pag dumaan ka sa pagiging kafgu, may pagkakataon kang maging sundalo. Ano? Gusto mo? Tutulungan kita." Napatingin ako sa tiyuhin ko at nagningning ang aking mga mata. "Talaga tiyo?" Aboteng ang ngiti ko nun. "Napaghahalataan mo talaga masaya ako." Sumagot naman si tiyo ng, "Oo naman. Pero pagpapaalam muna kita sa nanay mo ah. Alam mo naman yung nanay mo. Daig pa si Gabriela silang kung magalit yan. Tsaka kakayanin mo kaya yung training." Sabay ngiti at tapig nito sa balikat ko. Wala akong pagdadalawang isip na sumagot. Umuo ako nun. Mahinang suntok sa balikat ang binigay nito sa akin. Pagkagat nga ng gabi ay kinausap ng masinsinan ng tiyo ko ang nanay at tatay ko, habang panay sulyap na mga ito sa akin. Maya-maya ay sinenyasan na ako ng nanay ko na matulog na. Kinabukasan paggising ko, tinawag ako ng aking ina at kinausap kung talagang gusto ko bang inaalok ng tiyuhin ko. Ayon sa kanya, sigurado daw ba ako gawa ng delikado ang trabaho. Madami namang ibang trabaho. Nakakakain naman umano kami ng sapat sa araw-araw nun. Sinabi ko naman na sigurado na ako para makaipon at makatulong na rin sa kung anumang meron doon sa bahay. Tanging ngiti na lamang ang sinagot sa akin ng aking ina. Sabay yakap sa akin nun. Ayon sa kanya ay kung saan umano ako magiging masaya. Masaya din umano sila ng aking ama. Kinabukasan ay agad na rin kaming umalis ng Tiyo Edgar. Nang makarating sa kampo tulad ng pangako ni Tiyo, tinulungan niya ako mag-apply bilang kafgo ng maayos. Nang maayos na rin ang lahat, nagpaalam na ito sa akin. "Noy, may tiwala ako sa'yo. Huwag kang gagawa ng kalokohan ha. Kayanin mo yung training." Bago ito umalis, sinabihan ako nito na sa loob umano ng kampo, ligtas ako sa gabi. Kung ano umano ang maririnig ko'y pabayaan na. Huwag umano ako mag-alala dahil kapag may oras ay dadalaw-dalawin umano ako noon.
Bago ito umalis ay nagpasalamat ako at bumalik na sa barracks. Nung una, aaminin kong nahirapan ako sa training dahil pag may nagkamaling isa, kasalanan ng lahat nun. Limitado din ang pagkain, disiplinado dapat. Dapat ay gumalang sa nakakataas. Yan ang mga natutunan ko sa training. Lumipas nga ng 6 na buwan ay natapos ko ang pagtitraining bilang CAFGO. Tuwang-tuwa ang mga magulang ko, lalo na ang tiyuhin kong tumulong sa akin nun. Lumipas ang 1 taon. Nagkaasawa ako at sa awa ng Panginoon, nagdalang tao ito. Pero dito na din magsisimula ang kababalaghan sa buhay ko. Isang araw, habang naglalakad ako pauwi galing palengke, may bumisinang pulis mobile sa likod ko na kaagaran ko namang kinagilid sa daan. Hindi ko na ito nilingon. Basta gumilid na lamang ako. Nang bigla ulit itong bumusina. Doon na ako napalingon at pilit inaaninag ang sakay ng sasakyan. At nang nasa tapat ko na ang sasakyan ay agad kong nakilala kung sino ang sakay. Ito ang kababata kong si Jenny. Halos mabitawan ko pa ang mga dala kong plastic dahil namangha akong pulis na ang datingan ng kababata ko. Suot ang uniform. Agad ako nitong inakbayan at ang wika ng, "Noy, kamusta na pala? Balita ko, CAFGO ka na. Nakwento sa akin ni tatay." "Ma'am Jen, nakakagulat ka naman. Angas ng datingan ng outfit mo ah." Pabirong wika ako pa. Tumawa naman ang kababata ko, sabay hila sa akin nun. Isasabay na umano niya ako pauwi. Nang makasakay kami sa police mobile, doon ko nakita ang isang lalaki at isang babaeng buntis. Pinakilala naman ako ni Jen na kababata niya at pinakilala naman niya ang lalaking kasama niya na malayong kamag-anak nila. Itago na lamang natin siya sa pangalang AJ. Pangsamantalang sa lugar muna namin maninirahan habang naghahanap ng trabaho sa bayan. Tumangutango naman ako. Makikipagkamay sana pero tanging pagyuko lamang at pagtingin ang ginawa nito. Hinayaan ko na lamang at baka ako nahihiya lamang. "Noy, kamusta yung asawa mo? Kailan manganganak?" Sumagot naman ako na sa susunod na buwan pa. Ang sabi niya, ninang umano siya sa panganay na anak. Tumango na lamang ako at maya-maya nga bumaba na ako ng sasakyan nun. Mauna kasi ang bahay namin bago kila Jen nun. Simula nang dumating si AJ at ang asawa nito sa lugar namin, meron na mga pangyaring hindi mapaliwanag. Sa mga natatandaan ko, 2 gabi pa lamang silang naninirahan sa lugar. Meron na kaagad nagsimatayang mga hayop sa amin. 1 baka, 2 baboy, 2 kambing, at mga manok. Hindi naman sa nagbibintang ako pero wala namang ganung pangyayari nung wala pa sila. Isang gabi habang natutulog na ang lahat, nagising na lamang ako sa pagyugyug sa akin ng asawa ko. Nang magising ako, nakita ko itong naliligo sa sariling pawis. Kahit bukas naman ang ventilator. Nagsabi ito ng, "Noy, may naririnig akong igik ng baboy. Ilang minuto ko nang naririnig. Pabalik-balik lang sa bintana natin." Sumagot naman ako sa kanya na baka nagkakamali lamang siya ng pandinig nun. Wala naman kaming alagang baboy. Wala ding alagang ganon ang kalapit bahay namin. Yun ang pinagtataka ko eh. Wala tayong alaga pero kanina ko pa naririnig. Dahil sa mga sinabi ng asawa ko ay wala akong nagawa kundi bumangon. Binuksan ang ilaw ng kwarto. Kinuha yung flashlight. Agad naman akong sumilip sa bintana at inilawan ng labas pero wala akong nakita na kung ano. Sinarado ko naman ang bintana at sinabihan ng asawa ko na wala naman akong nakita na kung ano nun. Kinuha ko na lamang ang tuwalya.
Pinunasan ng pawis niya. Sinabihan ako nito na kumuha ako ng tubig gawa ng nauuhaw umano siya noon. Paglabas ko ng kwarto habang naglalakad papuntang kusina, napansin ko ang isang figura na nakatayo. Nakatalikod sa lababo na parang may ginagawa noon. Nang mabuksan ko ang ilaw sa kusina, nakita ko ang Lola Agnes ko na kumakain ng hilaw na karne ng baboy na malamang ay galing pa ng ref. La, anong ginagawa mo? Kumakain ka na naman ng hilaw na karne. Kaya ka pinagbibintang aswang eh. Tumingin naman ito sa akin at nakangiti pa. Sa mahinang boses ay nagwika ito ng nagugutom na siya. Konti lang naman umano ang nakain niya. Napabuntong hininga na lamang ako at sinabihan si Lola na umupo sa lamesa at doon kumain. Laging buksan ng ilaw pagkakain. Bigla itong sumenya sa akin na huwag maingay nun. Pinapatay niya ang ilaw sa may kusina. Na nung una ay ayaw ko pa sundin pero nang akmang babatuhin ako nito ng karning kinakain niya, dali-dali ko namang pinatay ang ilaw. Lumapit sa akin si Lola at nagwika ng, "Huwag ka maingay, apo. May aswang sa labas." Dahan-dahan akong inakay ni Lola sa bintanang gawa lamang sa kawayan. Paghawi ni Lola sa kurtina, tumuro ito noon. Halos magtayuan lahat ng balahibo ko sa katawan. Nakita ko ang isang baboy na kulay itim na kasing laki ng isang kalabaw. Kumikinang ang mga balahibo nitong parang pinaliguan ng langis. Mapapamura na sana ako noon nang biglang tinakpan ng Lola ko ang bibig ko ng karning baboy na kinakain niya. Sumenyas ito na huwag maingay at bumulong ng, "Huwag kang gagawa ng ingay. Pagmasdan mong mabuti, apo. Yan ang totoong aswang." Hindi ko alam kung mumurahin ko yung aswang na nasa labas o maiinis ako sa ginawa ni Lola sa ginawa niyang pagsalpak sa bibig ko ng karning baboy. Lasang-lasa ko yung lansa. Napadura na lamang ako nang makita ko ang nilalang na paikot-ikot lamang sa tapat ng bintana ng kwarto namin noon. Nang walang ano-ano, biglang may nagmura sa likod namin. Sa likuran namin ni Lola. "Walang hiya kang aswang ka. Lumayas ka dito." Napabalikwas kami sa gulat ni Lola sa narinig namin noon. At nang lingunin namin ito, si Tatay ang nasa likod naming dalawa ni Lola. Dali-daling kinuha ni Tatay ang nakatagong baril nito at dali-daling lumabas ng bahay namin. Agad naman akong napasunod sa tatay ko. Bago pa ako makalabas sa pintuan, isang putok ng baril na lamang ang narinig ko habang naririnig kong sumisigaw ang tatay ko. "Malaman ko lang kung sino ka. Bubutasin ko ng paulit-ulit yung katawang mong hayop ka." Dito ay isa-isa nang naglabasan ng mga kapitbahay namin. Tinanong ang aking ama kung anong nangyayari. Sinabi naman ni Tatay na may aswang na umaaligid sa bahay noon. At pagpasok ng bahay, parehas kaming sinermonan ni Lola. Bakit umano pinapanood lamang naming dalawa kung anong ginagawa ng hayop na yon? Agad namang sumagot si Lola na pinapakita niya lamang sa akin ang itsura ng nilalang. Doon ko lang napansin na hawak pala ni Lola ang isang plastik ng asinman. "Hala, magsitulog na kayo at ikaw, Noy, bantayan mong mabuting asawa mo." Pagtango na lamang ang nagawa ko. Kinabukasan, kalat sa lugar namin ang pagsalakay ng aswang sa bahay namin. Habang ang aking Lola Agnes naman ay lantaran pa rin kumakain ng hilaw na karne. Napasambit na lamang din ang isang kaedaran ng Lola ko ng, "Tiyang Agnes, baka ikaw yung umaswang sa asawa ng apo mo ah. May maghunos dili ka."
Sabi naman ni Lola ay magtigil-tigil umano kakaturo. Dahil baka karne umano nito ang sasagpangin ni Lola noon. Sabay tawanan ng mga ito. Napakamot na lamang ako sa ulo at napapangiti habang akbay ko ang asawa ko. Aswang man kung ituring ng iba ang Lola Agnes ko, pero alam ko sa sarili ko at ng malalapit na kaibigan ng pamilya namin na normal na tao ang lola ko. May sakit lang ito. Habang nagchichismisa ng matatanda ay napansin kong napadaan si AJ sa harap ng bahay namin. Nakita kong nakatingin ito ng masama sa akin o sa asawa ko. Tatawagin ko sana ito nang mapansin itong nakatingin ako sa kanya at naglakad na ito ng mabilis noon. Kinabukasan ay pumunta ang kuya ni Jenny sa bahay namin. Iniimbitahan kaming pumunta sa bahay nila dahil kaarawan umano ng panganay na anak nito. Agad naman naming pinaunlakan ng paanyaya. Kinatanghalian ay pumunta kami mag-anak sa bahay nila Jenny para na din tumulong sa pagprepara ng mga gagamitin sa kasiyahan. Nang mapansin ko si AJ na napakasama ng tingin sa asawa ko. Naglalaway pa ito. Napapalunok lang laway nun. Nang tawagin ito ng asawa niya, doon ako nagkaroon ng pagkakataon na lumapit kay AJ at tinanong ito ng, "Pare, mukhang malapit na mga nakasawa mo ah." Nakita ko namang tumingin ang babae sa akin at kumiti. Samantalang si AJ ay payukong sumagot ng, 6 na buwan pa lang. Ngumiti naman ako at binati ko ito sa pagbubuntis niya. Sinabihan ko ito na mag-ingat sila gawa ng may aswang na gumagala dahil noong nakaraan nga ay muntik nang mabiktima ang asawa ko. Tumango lamang ito at tumalikod sa akin. Nang marinig ko itong pabulong na nagwika ng, "Ingatan mo din yung asawa mo." Medyo tumaas ang kilay ko at tatawagin ko pa sana ito para tanungin kung anong ibig niyang sabihin, pero tinawag na ako ng asawa ko dahil medyo nahilab umano ang tiyan niya. Sinabihan ko itong maupo na lamang at huwag nang magkikikilos pa para hindi na mapagod. Nang matapos na ang preparasyon ay nagsimula na ang kasiyahan. Nagkaroon ako ng pagkakataon na tanungin ng kuya ng kababata ko kung taga saan ang kamag-anak nilang si AJ. Ang sagot naman ni Kuya Melvin, sa pagkakaalam niya, taga Leyte ang mano ito. Tumangu-tangu naman ako at tinanong si Kuya Melvin kung may iba pa ba silang napapansin kay AJ noon. Medyo napaisip si Kuya at sumagot ng wala naman umano, bukod sa paglabas-labas nito tuwing gabi. Napapansin niya kasi na kapag paminsan-minsan na sumisilip siya sa bintana, nakikita niyang nakatayo ito sa labas ng kubo nila. Minsan naman nakaupo, parang nagpapahangin lamang umano. Tumango at nanahimik na lamang ako. Natapos naman ang gabi ng kasiyahan na walang problema. Pero nagising kami kinaumagahan sa mga sigawan sa labas ng pamamahay namin. "Mga hayop kayo. Lumabas kayo dyan, mga aswang." Yan ang mga katagang sinigaw ng mga taong nasa labas ng bahay namin. Agad naman akong napabangon at ganun din ang aking ama nang lumabas kami noon. Nakita namin ang nasa 7 kalalakihan na may mga hawak na itak. Dinuduro-duro kami at sinasabihan na ilabas umano ang matandang aswang. Pinatay umano nito ang bagong silang na anak. Kahit medyo naguguluhan, tinanong ng tatay ko kung taga saan sila pero nanatili sila sa pagsigaw nun. Mga aswang umano kami. Lahing aswang. Salot, mga mamamatay tao. Doon ay unti-unti nang naglabasan ng mga tao sa lugar namin. Nagkakagulo na ang lahat. Meron dun yung marinig mong mukha umanong totoong aswang si Aling Agnes. Baka aswang talaga.
Pero meron din namang nagsasabing hindi totoo yon gawa ng kilala naman nila ang matanda nun. Mga ganyan, mga bulungan. Nang walang ano-ano, ang isa sa mga kalalakihan ay dumampot ng bato at binato sa amin. Nasaktong paghila naman sa akin ni Lola Agnes kaya siya ang tinamaan ng bato sa ulo. Agaran itong nagdugo. Napaluhod si Lola nun. Dahil doon ay napilitang magpaputok ng baril si tatay. Pinagmumura ang mga kalalakihan. Lumayas kayo sa harap ng pamamahay ko. Kung hindi, kayo na yung sunod na patatamaan ko. Pero patuloy pa rin ang pagsigaw ng mga kalalakihan nun. Dahil sa galit namin ni tatay ay nilapitan namin ang mga kalalakihan at walang pagdadalawang isip na tinutukan ng baril sa ulo ang mga ito. Huwag na huwag kayong magbibintang ng walang basihan, sabi ko. Nilapit naman ng isang lalaki na kung hindi ako nagkakamali ay ang ama ng sanggol na nabiktima. At nagwika ito ng, basihan baka mo? Nasa bahay ang basihan. Nakahimlay sa kabaong at hindi na humihinga ang anak ko. Agad na hinampas ng tatay ko ang mukha ng lalaki nang hawak niyang baril sa baymura nun. Nagkakamali kayo ng pinagbibintangan. Walang aswang sa pamamahay na to. Maya-maya pa ay dumating na ang mga pulis at isa na ron si Jenny. Agad na pinaghiwalay ang mga panig namin pero ang mga palalakihan, pinagmamatigasan na si Lola Agnes talaga ang aswang. Pero dahil hindi naman talaga naniniwala ang batas sa mga ganito, napilitang kasuhan ang 7 kalalakihan. Nabuswelto naman ang 7 na ito. Sa presinto, doon kami nakapag-usap ng maayos. Pero sa matigas na boses pa din ng ama ng sanggol. Meron umanong nakakita sa lola ko na doon galing sa pamamahay nila bago ang pangyayari. Tinanong namin kung sino. Nilarawan ng lalaki ang pagkatao ng witness. At ayon sa aking pagkakatanda, si AJ ang naiisip ko nun. Nang maayos ang lahat ay sabay-sabay kaming lumabas ng presinto. Pagkauwi namin sa lugar namin, tumpukan ng mga tsismosa pero nagsawalang kibo na kami ni tatay. Mabuti na lamang at nasa maayos ang Lola Agnes namin nun. Kinagabihan, habang nagpapahangin ako sa labas ng bahay, nakita kong dumaan si AJ sa bahay habang nakangiti ito. Kitang-kita ko ito gawa ng maliwanag po kasi ang kanto namin. Tinitigan ko ito ng masama at lalong lumaki ang ngiti ng demonyong yon. Simula ng gabing yon, minamanmanan ko na si AJ. Pero laging sarado ang kubo nito. Kapag umaga ay madalas, makikita ko ang asawa lamang nito at napapansin kong hapon na kung lumabas itong lalaking ito. Nang dahil doon ay madalas na rin akong pumunta sa bahay nila Jenny na pinagtakhan naman nila. Isang beses ay tinanong pa ako ni Jenny nang napapaaraw-araw umano ang punta ko doon. Baka kung ano ang isipin ng asawa ko. Ngumiti na lamang ako at nagwika. Namiss ko lang nung mga bata tayo. Lagi tayong nakatambay dito eh. Nakita ko naman nang ngumiti ito. Pamilyado ka na, Noy. Asikasuhin mo na yung asawa mo. Huwag puro gala. Hanggang mga anak ang asawa ko, Sir Seth, ay wala namang naging problema nung nasa ospital ito. Pero nag-iba lamang ang lahat nang umuwi na kami ng bahay nun. Sinabihan naman ako ni Lola Agnes nang bantayan ko umano si Mrs. at ang anak ko. Naroroon pa rin umano ang aswang. Naghihintay lamang umano ng pagkakataon. Sumang-ayon naman ako nun. At kada gabi ay nagbabantay ako sa mag-ina ko. Minsan ay kasama ko din ang magbantay ang tatay ko nun. Isang gabi,
Sa hindi ko malaman na dahilan ay nakaramdam ako ng sobrang antok, Sir Seth. Dahil doon ay nakatulog ako ng maaga at hindi na nakabantay sa asawa ko. Nagising na lamang ako nang may bumuhos sa akin na tubig at nakarinig ako ng putok ng baril na kaagaran kong kinagisingan. Pagtingin ko, asawa ko pala yun. Sumisigaw na ang tatay ko. Panay iyak naman ng nanay ko pati ng baby ko. Nang tanungin ko ang asawa ko kung ano ang nangyari, si Lola Agnes umano, wala na. Sa naguguluhang boses ko, napatanong ako kung ano ang ibig nilang sabihin. Si Lola Agnes, patay na, sagot ng asawa ko. Doon ay para akong binuhusan ng malamig na tubig at agarang napatayo. Tumakbo palabas ng kwarto namin at nadatnan ko si tatay na kalong-kalong si Lola sa hita niya habang umiiyak. Ganun na rin ang nagawa ko nang makita ko si Lola na wala ng buhay. Duguan at maraming kalmot sa iba't ibang parte ng katawan. At higit sa lahat, may butas ang tiyan niya. Ayon sa tatay ko ay nagising siya nang may marinig siyang tila may nahihirapang huminga. Nang lumabas ito sa sala, nakita niyang bukas ang pinto. Wala si Lola dito. Kinabahan siya kaagad kaya kinuha niya ang baril at dali-dali siyang lumabas ng bahay. At doon ay nakita niya ang isang nilalang na mabalahibo na nakapatong kay Lola Agnes noon, habang tinutusok-tusok ang tiyan nito. Doon na pinagbababaril ni tatay ang nilalang. Alam niya sa sarili niyang tinamaan niyang aswang na yon. Sinabihan ako ni tatay na magmasid-masid kinabukasan. Kumalat sa lugar namin na patay na ang lola ko ng sumunod na araw. Kinalungkot naman yon ng karamihang nakakakilala sa kanya. Nag-ikot-ikot ako sa mga kalapit baryo namin. At doon ko nakita ang ama ng sanggol na nabiktima din ng aswang. Lumapit ako dito at nagtanong kung may napansin ba itong tao na may sugat sa balikat. Mapababae man o lalaki nun. Pero wala umano. Tinanong naman ako nito kung bakit at sinabi ko naman dito ang totoo na inatake nga ng aswang ang lola ko. Patay na ito. Nagulat pa ang lalaki at bigla itong humingi ng kapatawaran dahil sa nagawa nilang pangbibintang. Huwag umano ako mag-alala. Tutulong umano siya sa paghahanap at babalitaan niya na lamang kami. Gusto niya rin noong makaganti. Inabot na akong maghapon kakahanap pero wala akong nakita. Naisip kong pumunta kila Jenny. Sakto naman naroroon ito at si Kuya Melvin. Nakiramay sila. Walang ano-ano ay lumabas ng kubo si AJ. Lumapit kay Melvin at nagsabi ito na manghihingi umano ito ng mainit na tubig para sa asawa niya. Sinabihan naman ito ni Kuya na dumiretso na lamang sa loob. At nang makalabas ito ng bahay, saglit itong tinawag ni Jenny at binati. Congrats insan, sa wakas may trabaho ka na. Sabay tapik sa kanang balikat nito habang nakangiti si Jenny noon. Biglang napaaray si AJ. Walang ano-ano ay biglang dumugo ang balikat nito. Napatanong naman sila Jenny kung ano ang nangyari pero sumagot lamang ito nang sumabit umano sa kawayan ang balikat niya, kaya nasugatan siya. Nanlaki ang mga mata ko, Sir Seth. Masyadong malalim ang sugat niya. Sinabi ko sa kanya yon. Tanging pagngiti lamang ang ginawa nito at nagpaalam na. Nabuo na sa isip ko ang lahat. Ayaw ko mang isipin o ayaw ko mang mambintang pero kinukutuban na ko nun na si AJ ang salarin. At ang malala, siyang aswang.
Nagpaalam na ako kila Jenny at Kuya Melvin pero nang kumagat ang dilim, bumalik ako at nagtago ako malapit sa kubo nila AJ noon. Naghintay ako hanggang mag-alas 10 ng gabi. Doon ko nakitang lumabas si AJ na palinga-linga sa paligid. Nang mapagtantong walang katao-tao sa lugar, naghubad ito ng damit pang itaas. Naglakad papuntang kakahuyan. Dahan-dahan kong sinundan si AJ. Nang mapansin na nitong wala ng mga kabayan, bigla itong tumuwad na parang aso. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko kung paanong magpalit si AJ ng anyo sa pagiging malaking baboy. Pigil hininga akong nakamasid sa kanya nang tuluyan na itong makapagpalit ng anyo. Mabilis itong tumakbo papasok ng kasukalan. Tawagin niya na akong duwag, takot at kung ano pang gusto niyo. Pero nabuo ang plano ko na saan yung tao ko ito babawian. Umuwi ako ng bahay, nagpahinga. Sumunod na araw, Disyembre 16. Tandang-tanda ko yon. Niyakap ko na mahigpit ang asawa ko. Hinalikan ng anak ko dala ang bag na may konting damit at pera. Kasama na ang baril na tinatago-tago ng aking ama. Paglabas ng kwarto ay niyakap ko si tatay, ang nanay ko at ang bunso kong kapatid. Nagtataka man sila at tinanong ako kung saan ako pupunta. Pero hindi ako sumagot noon. Tay, Nay, bunso, kayo na munang bahala sa asawa at anak ko ah. Bantay na silang mabuti. Matapos masabi ang gusto ko ay tumalikod na ako. Sinakyan ang motor ko. Dumiretso ako kila Jenny. Sakto naman na paalis na ito papuntang trabaho. Ganon din si Kuya Melvin. Tinanong pa ako ng mga ito kung saan ako pupunta pero pabiro ang sagot ko noon. Mamumundok sa may boundary ng Occidental at Oriental. Natawa naman ang dalawa at sumagot si Jen habang natatawa ng, Noy, ayon sa mga kasamaan ko na napa-assign doon, madami daw aswang doon ah. Tumawa na ako at sa nakakalokong ngiti. Sumagot ako ng pabiro na, Naka, wala doon yun Jen. Nandito lang sa atin. Dahil sa sinabi ko ay napatawa na lamang din ang dalawa at sinabihan akong mag-iingat sa pupuntahan ko. Walang sabi-sabi ay niyakap ko si Jen at sinabihan itong bantayan ng mag-ina ko noon. Nagulat naman ito at tinulak ako. Natawa na lamang si Kuya Melvin at nagwika ng, Ikaw kasi, nag-asawa ka kaagad. Dala ang kanilang mga motor ay sabay na umalis sa magkapatid. Nang ako na lamang ang natira noon ay dahan-dahan akong lumapit sa kubo ni AJ. Napansin ko naman na wala ang asawa ni AJ noon. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan. Nakita ko itong natutulog. Walang pagdadalawang isip na kinuha ko ang baril sa may bag ko. Tinutok ko kay AJ. Pinagbababaril ko ito ng makailang ulit sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Pagkatapos noon ay mabilisan akong umalis sa talam ko. Nakita ko ng asawa niya na papalapit pa lamang sa kubo nila noon. At ng tatay ni Jen, gamit ang motor. Pumunta ako sa bundok, Sir Seth. Alam niyo kung saan? Sa lugar kung saan nahahati ang Occidental at Oriental Mindoro. Nang makarating ako sa paanan ng bundok ay iniwan ko ang motor. Nagsimula akong umakyat. Ang nasa isip ko ay iiwasan ko lamang ang mga pulis o kaya mga sundalo na paminsan-minsan na umiikot doon o kaya ang mga rebelde. Nagtago ako noon. Tinakasan ko ang krimen na nagawa ko pero wala akong pinagsisiyan sa mga nagawa ko dahil
Sa mata ko, halimaw ang pinatay ko nun. Pero alam ko sa sarili ko sa mata ng batas, malaking pagkakasala ang nagawa ko. Habang binabagtas ko ang daan paakyat ay unti-unting tumulo ang mga luha ko. Naisip ko ang pamilya ko. Naisip ko din si Lola kung nailagak na ba ang labi nito sa bahay. Pero sa kabila ng mga iniisip ko ay kailangan kong magbadali para makatawid sa kabilang dako papuntang Oriental. Dahil pag nakatawid na ako nun, makakatakas na ako ng tuluyan. Yun ang iniisip ko. Nagpatuloy ako sa paglalakad at sa kinamalas-malasan nakasalubong ko ang isang tagalugar namin. Agaran ako nitong nakilala. "Kuya Noy, saan yung punta mo?" Sumagot naman ako ng, "Ay boy, ikaw pala. May kakamustahin lang yung kakilala kong taga dito." Pagsisinungaling ko nun. Tumango naman ito at bago ako makatalikod, sinabihan ako ni Boy ng, "Kuya Noy, kung gagabihin ka dito, dun ka na matulog sa kakilala mo ah. Masyadong delikado dito pag inabutan ka ng hating gabi. Hindi rebelde yung kinatatakutan dito. May mga ligaw umano dito na parang hindi mga tao." Sabay ngiti nito na may halong pananakot. Napatawa na lamang ako at sumagot ng, "Hindi totoo yun, boy." Sabay talikod ko. Naglakad na ako ng mabilis nang marinig ko pa ang sigaw ni Boy ng, "Bahala ka kuya. Binalaan na kita." Dumiretso na ako sa paglalakad. Pumatak ang katanghalian. Tumigil muna ako para magpahinga. Kumain muna panandalian at nang matapos ay pinagpatuloy ko na ang pag-akyat ko. At hindi ko na namalayang hapon na pala nun. Tingin ko, malapit na ako sa boundary nang bigla akong nakarinig ng usapan na tawanan. Naisip ko noon na kung hindi mga rebelde ang mga ito, mga sundalo. Agaran akong nagkubli sa mga puno at bahagyang sumilip. Doon ay nakita ko ang mangilan-ngilang kubong nakatayo. Nakita ko ang ilang mga kalalakihan at kababahian walang saplot. Medyo nakahinga ako ng maluwag dahil alam kong mga mangyan ang nakikita ko mga tao. Nag-uusap sila ng lingwahe nila. Dahil padilim na din ay naisip ko na baka pwede akong makiusap sa kanila na doon muna ako magpapahinga. At kinabukasan ko na ipagpapatuloy ang aking paglalakad pababa sa kabilang dako. Nang akmang lalabas na ako ay biglang nagsigawan ng mga ito. Doon ay nakita ko ang dalawang lalaki na may bitbit na isang taong walang malay. Bitbit nila ito na parang lechon na nakatali pa sa kawayan. Ang mga sumunod na nakita ko ay kinabaliktad ng sikmura ko noon. Dahil pagkababa ng bitbit nilang tao, agaran nilang nilantakan na parang napakasarap na putahe ang kinakain nila noon. Napamura ako ng pabulong at inisip ko na nakarma agad ako sa ginawa ko. Dahan-dahan akong umalis sa pwesto ko hanggang makalayo ako sa ibang ruta. Naghanap ako ng ibang madadaanan para makatawid sa kabila. At nang tuluyan ng sakupin ng kadiliman ng kalangitan, ay doon na ako nakakarinig ng iba't ibang uri ng huni ng kung ano-anong hayop nun. Nakaramdam ako ng takot sa sarili ko. Hinanda ko ang baril at tinawakan ito ng mahigpit. Napadasal ako sa sarili ko nun. Kung mamamatay man ako kahit isa sa inyo, isasama kong mga demonyo kayo. Sambit ko sa isipan ko. Walang ano-ano ay may nakita akong mga ilaw na nanggagaling sa paanan ng bundok pero ipinagsawalang bahala ko ito. Hindi ako pwedeng makita ng kahit sino dahil alam ko sa mga oras na yon. Alam na sa buong lugar at kalapit lugar namin ang nagawa kong krimen. Nagpatuloy ako sa paglayo sa lugar kung saan ko nakita ang isang grupo ng mga aswang.
Nang walang ano-ano'y nakarinig na ako ng sunod-sunod na putukan ng baril. Naalerto naman ako at mabilis akong lumayo sa lugar. Lumagpas na ako sa boundary ng Occidental Mindoro. Pababa na ako ng Oriental. Nang may malakas na hangin ang bigla na lamang dumaan sa may ulunan ko. Kasabay ng pagbagsak ng isang nakakatakot na nilalang sa harapan ko. Alam kong aswang yon. Kahit nanginginig ay tinutok ko ang baril ko. Binaril ko ito pero mabilis itong nakakilos at nakailag. Tumakbo ako palayo at sumisigaw na ng tulong. Bahala na kako kung may makarinig sa akin. Takbo lamang ako ng takbo pero sinusundan pa rin ako ng nilalang na yon. Bigla akong natalisod sa nakausling ugat ng puno. At doon ko napagtanto na hindi lang isa ang humahabol sa akin, kundi 4 na naglalakihang mga kulay itim na baboy. Mga nakakatakot na nilalang. Hindi agad ako makatayo. Nagdahan-dahan na mga baboy na lumapit sa akin noon. Kitang-kita ko ang mga mapupulang mga mata nila. Walang patid na pagtulo ng laway. Naghahabaang matutulis ng ngipin. Nang may marinig akong tahol ng aso, dahilan para ikalingon ng 4 na nilalang. Doon ako nagkaroon ng pagkakataon na barilin ng mga ito at isa sa kanila ay napadapa sa lupa. Naagaran namang kinalingon ng 3 pa. Wala na akong bala. Katapusan ko na. Nasa isip ko nun. Humingi ako sa itaas ng kapatawaran sa nagawa kong kasalanan. Patakbong lumapit sa akin ang 3 nilalang. Pinikit ko ang mga mata pero lumipas pa ang ilang sandali. Wala namang nangyari sa akin nun. Pagdilat ng mga mata ko, meron akong nakitang isa pang hinahati-hati ang bawat parte ng katawan ng 3 naglalakihang baboy. Gamit lamang ang mga kamay nito. Nang matapos ito sa ginagawa ay lumingon ito sa akin at nakita ko ang pagmumukha niya. Nahintakutan ako. Nanginig ang buo kong katawan. Maihahalintulad ko ito sa isang taong lobo. Tumingin ito sa akin at nagsalita ng, "Anong ginagawa mo sa lugar na to?" Sa garalgal na boses, kahit nanginginig ako ay sumagot ako ng, "Tatawid lang ako sa pa-oriental." Nang may isang boses pa akong narinig at nagsabi ng, "Baka rebelde yan." Gusto ko sanang lumingon pero hindi ko maalis ang tingin ko sa nilalang na nasa harapan ko. Agaran akong sumagot, "Hindi po ako rebelde." Nang marinig ko na naman ang tahol ng aso, lumayo ng bahagya ang nilalang sa akin. Tumalikod. Doon ko nakita ang mga palapit na ilaw na nanggagaling sa flashlight. At ang asong ito ay pag-aari pala ng mga yon. Kung hindi ako nagkakamali ay sniff dog ang mga ito. Bago pa makalapit ang mga aso, agad huminto ang mga yon at tumigil sa pagtahol. Doon ko nakita ang palapit na mga tao. Palapit kung nasaan kami. Nakita ko si tatay, si Boy, si Jenny at ang iba pa nitong kasamahang pulis. Agarang tinutukan ng mga pulis ang nilalang na nasa harapan ko. Pinataas ng mga pulis ang kamay niya pero nanatili itong nakatayo sa harapan ko. Nang magsalita ulit ang isang boses na nasa likuran ko ng, "Teka, ibaba niyo yung mga baril niyo." Naglabasan sa madidilim na parte ng kakahuyan ang mangilan-ngilan na tao na armado din ng mga baril. Tinanong naman ng mga pulis kung sino sila. Nagsalita ang isang nasa likod ng, "Mga sundalo kami." Pinakita ang mga ID nila.
Ibinaba ng mga pulis ang mga baril at sumaludo. Doon ko lang din napansin na normal na tao na ang nasa harapan ko. Agad akong nagpasalamat sa nilalang na tumulong sa akin at tinanong ko ang pangalan nito. Sumagot ito ng, Lazarus, umalis na kayo dito dahil delikadong lugar na ito. Pahabol na wika pa nito. Tumalikod na at sinabihan ako nito bago umalis ng, swerte kang bata ka. Napadaan kami dahil may hinahanap kami dito. Agad na umalis ang mga sundalo na tila may hinahabol na kung ano. Agad din akong nilapitan ng tatay ko. Niyakap. Napaluhan na lamang ako at humingi ng kapatawaran. Ganon din kay Jen. Matapos yun ay inuwi nila ako sa bahay at doon ko nakita ang nakaburol na labi ng Lola Agnes ko. Binigyan ako ng isang gabi ni Jen at ng mga kasama nitong pulis para makapaglamay sa labi ni Lola. Dito ko kinuwento sa mga kamag-anak ko ang mga nangyari sa akin. Sumunod na araw, matapos ang almusal, niyakap ko ang asawa at anak ko at humingi ng kapatawaran. Ganon din sa mga magulang ko at sa pamilya ni Jen. Sa akin, halimaw ang tingin ko kay AJ. Pero sa mata ng batas, kasalanan ang nagawa ko. At kung nababasa nyo ngayon ang mensahe ko, malamang ay kasalukuyang nakakulong pa rin ako at pinagsisisihan ang nagawa kong kasalanan. Naway huwag niyong husgahan ang aking pagkatao. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. Sa mga gusto magpa-shoutout, i-message nyo po ako sa Facebook page, sa Instagram at email na nakalagay sa description ng bawat story natin. Okay? Shoutout sa dalawang bago nating members, si Eugene Montes and Jazer20. Happy 1 month kinatay ni Lanciola, Lori Villaruel, Maricel Z. Ramiro. Happy 2nd month, Rachel Calling, Jalu Pag-ong and Honey Spy and It's Hanoi, Quatog Daily. Happy 3rd, Babylin Permentila, Aprilin Almention, and Jason Lopez. Happy 4th, John Ryan Perez and Evelyn Valles. Happy 5th, Maria Victoria and Crisette Reposo. Happy 6th, Amelin Asis. Happy 7th, Luna. Happy 8th, Tondato Saway. Lizelle Erida 21, Vincent Calilong, Glenda Valdivia, and Shira Alegre. Happy 9th, Demi Belarga. Happy 11th, Sassy and Babylin Dading Abbas. Happy 12th, Richard Diogenes Cipriano and Jane Pagobo. Happy 13th, Miss Crife, Rowena Catalan and M. Happy 14th, Amazing Grace 2829. Happy 15th, Joseph Esteban. Happy 16th, Timmy Stories and Vlogs and Hagler Fulido. Happy 17th, Inali 8519. Happy 19th, Sabina Magdaleno. Happy 20th, Ashes of Roses. Happy 21st, LCD Acosta, Michelle Blando, MZZ, Miss Francis, and Vin Alfaro. Happy 22nd, Margaret. Happy 23rd, Vanessa Ann Quintos, Hanili Loyola. Happy 24th, Buhay na Salita TV. Happy 25th, Egypt. Happy 26th, Clay Thins and Leticia Suzuki. Happy 27th, Beno. Happy 28th, IM. Happy 32nd, Miss Casey A. Happy 33rd, Elise Luzil R. Santa Tines, The Water You Are. And Mervin Tiopes. Happy 35th, Dian D. Peralta and Widmart Soriano. And Mr. and Mrs. Channel and Regan Simon. Happy 36th, Jainan Aliza Bernal. Happy 39th, Kairos Rangkin and Ligaya Punay. Happy 40th, Raymond Salonga. Happy 41st, Carmelita Mabanag, and happy 43rd, Ninya Akana. Ay mga kagili, maraming salamat sa inyo. Happy weekend po.